Matinding eksena ang sumiklab sa Senado matapos sumabog sa emosyon si Senador Chis Escudero laban sa mga alegasyong bumabalot sa ilang opisyal ng gobyerno. Ayon sa ulat, ibinulgar umano ang plano ni Boying Remulla na konektado sa ilang kontrobersyal na usapin, habang sa kabilang banda, matapang ding binanatan ni Ted Filon si Kong Chihuahua kaugnay ng issue ng korupsyon. Sa gitna ng mainit na sesyon, maring tinuligsa ni Escudero ang umano'y mga lihim na plano na inilatag ni Remulla na anya'y posibleng magdulot ng mas malaking pinsala sa tiwala ng publiko sa pamahalaan. Samantala, sa isang hiwalay na pahayag, hindi pinalampas ni Ted Filon ang issue at diretsahang inakusahan si Kong Chihuahua ng pagkasangkot sa maanumalyang transaksyon. Dahil dito, mas lumalim ang tensyon sa Senado at mas naging maingay ang panawagan para sa mas malawak na investigasyon. Nanindigan si Escudero na hindi siya uurong sa pagbubunyag ng katotohanan, habang nanawagan din si Filon na papanagutin ang mga tiwaling opisyal. Samantala, nanatiling tikom ang bibig ni Remulla at Chihuahua hinggil sa mga akusasyon. Abangan kung ito na nga ba ang simula ng mas matinding laban kontra katiwalian sa loob mismo ng pamahalaan. Kagayahin mo itong si Congressman Paulo Marcoleta. Kagayahin mo yung si Congressman Isidro Ungab. Di ba? Hindi lahat ng sumisigaw Duterte, Duterte. Mahal ko si Duterte, Duterte, Duterte. Talagang totoong Duterte supporter yan. Baka gusto lang yan pera, baka gusto lang yan views. Maniwala ako kayo. Sa maniwala ako kayo siya hindi. Maraming ganyan ngayong mga panahon na to. Mag-ingat ho kayo mga kababayan. Okay? Eto, rekta. Natawa na naman ako bigla, grabe sabi ko. Yung iba kaya ho talaga nilang manloko ng harapan, yung tipong nakikinig sila sa'yo, tapos harap-harapan mo silang linoloko. Mga kababayan, bago ho kayo magtiwala, magduda muna kayo. Yan ang sinasabi ho natin dito sa PH Update. Pakinggan ho natin, ito si Boy Kilay. Game! Na ito'y gagawin upang tiyakin na maalis ako sa pwesto at nang pag-final muli daw yung impeachment, ay wala na ako senador. Na ito'y at tulad ng from the top tayo, from the top syempre. Tapos balik ko na merong demolition PR job na nakatuon laban sa akin at tulad ng babala na isang kapwa ko senador na ito'y gagawin upang tiyakin na maalis ako sa pwesto at nang pag-final muli daw yung impeachment ay wala na ako dito pagdating ng February 6. Matagal pa yun. But having said that, allow me to answer the malicious, I will say malicious, ill-timed article that came out against me in relation to the flood control press con of the President yesterday. Number one, ang sinabi ng Pangulo kahapon, mga completed flood control projects mula 2018 na nagkakahalaga ng humigit kumulang 550 billion pesos. Sinabi niya, wala siyang aligasyon, pero 15 kontratista ang nakakuha ng ganong kalaking pondo. Ang lumabas na artikulo, kinikilala ko, kaibigan ko, kababayan ko, tiga Sorsogon, contractor siya. Pero ang nakuha niya ay 5.4 billion di umano. Wala pang 1% ng kabuuang pondo na sinasabi ng Pangulo sa flood control. Ang tanong ko, bakit pinagtuunan ng pansin yon? Yung 1% pa talaga, hindi yung 99%? Bakit pinagtuunan ng pansin, hindi yung mga mambabatas marahil o opisyal ng gobyerno na kontraktor? Hindi naman ako kontraktor. Hindi ako bahagi na anumang negosyo kaugnay sa construction o supply sa pamahalaan mula... Merong ka bang pinariringgan, Senator Chis? Ay, Senate President Chis? Shout out dito kay Saldico. Anong pumasok ako sa gobyerno noong 1998. Sa katunayan, yung mas malaking bahagi ng pondong di umano nakuha nung kontratistang tiga Sorsogon ay nakuha niya bago pa ako naging senador muli noong 2022. Ayon mismo sa datos na pinresenta ng Pangulo kahapon. So klaro, malisyoso ang artikulo, tiniming ang paglabas at tiniming talaga para ika nga idikit ito bagaman walang sinabi ang artikulong ginawa kong mali o masama. Yung insinuation, yung innuendo, nandun pa rin. Kaya minabuti kong sagutin ngayong umaga. Kaya for the record,
Wala akong kinalaman sa pag-identify, paggawa ng program of work, pag-bid, pag-award, pagbahay, pagbayad, pag-inspeksyon ng anumang proyekto sa pamahalaan, sa Sorsogon man o sa labas ng lalawigan ng Sorsogon. Meron kaming bibigay sa inyong data tungkol sa kinal naming figures kung saan papatunayan nun na wala pa nga ako dito nung karamihan yun ay nakuha. Sinong involved dun sa demolition job hanggang ngayon? Yung mga may gusto ng impeachment, yung marahil nasaktan, tinamaan o nasapul sa mga talumpati at mga pinagagawa at pinagsasabi ko nitong mga nagdaang araw. Klaro naman yun. Kasamahan Yun ang impormasyong nakakarating sa amin. Kasamahan nyo rin, sir, dito sa... Hindi principally kasamahan namin dito sa Senado. Sa pagkakaalam namin sa labas, pero hindi ko alam kung may tumutulong, kakuntsabaw, kakumplot. Pero tega labas. Sir, taga, Obvious naman siguro yun. Kung sino yung pinaka may gusto ng impeachment. Yes. Nako, tambaluslos. Romualdez resign. Romualdez, di ba? Kalahati ng problema na kinahaharap natin ngayon, pati flood control. Merong pananagutan yung bonjing na yan. Sa maniwala ko kay Chengde. Sir, Uy, magsisingit lang ako. sir, mambabatas din, sir. Itong demolition job. Ayon sa aming impormasyon, Yari Okay dito na, si please. So, sir, Marco Romualdez. kino-confirm nyo na nag-donate siya ng 30 million? Yes, nasa records yun. In fact, nakuha yan ng Rappler mismo sa article na sinulat nila noong 2022-2023 pa. Sir, to be clear, from House... Yung congressman din ba na yan? Yan ba yung congressman na sasangkot doon sa skandalo ng Okada? Yan ba yon? Yung impormasyon namin, Pero yung nagde-demolition job sa inyo, taga-house? yung nagde-demolition. Yung nasa likod ng demolition job, Oo SP, naman. ay taga-house. Di ba nga, nung nakarang linggo naman, may video yung nilabas sa akin sa house at kung ano nung innuendo at insinuation na naman ang pinalabas. As if naman may maling ginagawa. Hindi naman ako nagnakaw doon. Kung yun man, pumasok lang ako. Yes, di ba? Kasi na-campaign contributor nyo nga raw. So, pa-explain lang po, masama ba to o walang Hindi nga. mali dito? Gaya na sinabi ko, wala namang sinabi yung Rappler article na illegal na ginawa. Dahil wala naman talagang illegal doon. Kaya lang yung innuendo nga, insinuation at yung malicious timing, kino-question ko. Dahil lumabas ng article to noon pa, inulit lang uli at dinikit dito sa kwentong ito. Ang kwentong ito na insertion, na sabi ko, ang pinakamalaking ang nakuhang pondo, ayon mismo sa paglalahad ng Pangulo kahapon, ay nung niwala ako dito sa Senado. Ako'y gobernador sa aming lalawigan. So, sir, kung sir, magkaroon nung ng senador- Senate investigation, kung magkaroon ng Senate investigation, kahit naging campaign donor nyo yon, hindi yon makakaasa na magiging fair pa rin kayo Sa sa... 27 taon ko sa Kongreso, sa gobyerno at sa Senado, ang mali palagi sa akin ay mali at ang tama ay tama. Kaibigan man, kakilala o hindi, pantay ang aking magiging pagtrato. Yes. Sir, itong kontrako na, sir, tinulungan nyo ba ito? May tinawagan kayo para makakuha sila ng mga kontrata, mga ganyan? Gaya ng sinabi ko, hindi, wala at niwala sa artikulo yon. Yan na naman yung innuendo at insinuation na palaging dinidikit at sinasabi porkit nag-contribute o nagbigay. Matagal ko ng kaibigan at kakilala siya at tumutulong talaga sa amin. Mula't mula pa, nung hindi pa iso to. At tubong Sorsogon talaga siya. SP, sorry. Pero nakakuha siya ng kontrata nung senador na po kayo at ulitin ko lang, at may any help ba siyang Yung nakuha? mas malaking nakuha niya ay nung wala ako dito. Sir, So, may- wala ako dito nun. Bibigyan Pero- namin yung figure sa inyo. Pero nung senador na kayo, SP, nakakuha pa siya ng kontrata po? Hindi ko alam dahil hindi naman niya ako partner sa negosyo. Hindi ako bahagi ng kanya negosyo. Again, that's the innuendo and the insinuation being floated and propagated. Bakit natin hindi tingnan? Sino ba yung mga mambabatas at opisyal na gobyerno na aktual na kontraktor? Aktual Yan. na may-ari? Nako. Nung mga kumpanya na nakakuha ng kontrata sa gobyerno. Kaya nga Ba't di naghain natin kami ng silipin yan? panukalang batas, hindi ba ng bill, na sinasabing bawal na up to the 4th civil degree. Kasi Maganda-handa ka, Brad, ha? Before February 2016, hanggat maaari dapat hindi na ikaw ang Senate President. Yun ang gustong mangyari nitong si Bonjing diyan sa Senado. Kaya lahat ng paninira, ako mga kababayan, ganito lang kasimple yan. Pagka ayaw nitong si Tamba, yun ang pipiliin ko.
Kahit sino pa. Pagka ayaw niya yan, yan ang pipiliin ko. Bakit? Kaya ayaw niya yan kasi yan ang harang sa mga pinaplano niyang kadiliman. Kung ayaw niya dito kay Chis, manatili ka dyan. Anak ng tokwa. Kung gusto niya si Soto, huwag niyong ilagay si Soto. Ganun lang ako kasimple yan. Logic lang yan. Kung anong gustong mangyari ng Bonjing, yun ho ang kokontrahin natin. Okay ho ba yun? Kung anong gustong mangyari ng Bonjing, yun ang kokontrahin natin. Hindi ho natin na kukonsintihin yung mga nabuhalang Bonjing. Usually, pag nagiging gobyerno, nagiging opisyal ng gobyerno, appointed or elected, binibigay sa anak, binibigay sa asawa. Fourth civil degree is beyond the first cousin. So, second cousin na kung gusto niyang ipasa pa kung pagkakatiwalaan niya. Isa na lang, SP. For the record, lahat nung nakuha niya nung time na senador na kayo, wala kayong tinulong sa kanya? Wala, at hindi ko alam nga kung ano man yun. Dahil hindi ako bahagi ng kanyang kumpanya at wala akong pakialam sa kanyang negosyo. At kung titingnan at susuriin din niya yung paglalahad ng Pangulo, may Cebu, may kung saan-saan, May Bicol, sabi mo, may Bicol, ganun. wala na, hindi ko alam. Hindi naman siya nag-report sa akin ng mga ganyan. Yes. Sen, may mga lumalabas na mga ibang video din na sinasabi nung 2021, mga nasa 4 lang yung kanyang project, yung kanyang company. But 2022, after kayong magtulungan doon sa inyong kandidatura, umabot na ng mahigit 20 That is again an insinuation. Look at the figures again. Before you ask that question, why? Ang pinag-uusapan, 2022 budget. Ginawa ang 2022 budget ng 2021 Congress. Hindi pa ako bahagi ng 2021 Congress at that time. Governor pa ako sa aming lalawigan. Kung pag-uusapan mo ay budget ng 2022, ginawa yan ng 2021. So sorry, kindly check your facts. So sir, maaari bang kahit kung hindi nyo man siya tinulungan, pwede bang may mga instances na ginagamit yung name nyo para makakuha siya Kung may ginawa siyang illegal, ulitin ko kung may ginawang illegal sino man, dapat managot sila. Pero wala akong kinalaman kaugnay sa program of work, pag-bid, pag-award. Ang binibid at award namin ay mga programa at proyekto ng lalawigan noon, ng Sorsogon, kung saan procuring entity ang Sorsogon Provincial Government. Wala kaming kinalaman sa National Government Agency procurement. Kabilang na ang pagbabayad. Hindi nga ako bahagi ng Kongreso. Pero babalikan ko. Bakit ba pinupuntirya ng Rappler at ninyo ang 1% ng 550 billion? Nasaan yung 99%? Talagang ang unang article na ilalabas, napaka-coincidental naman, galing naman masyado. Unahin natin yung 1% bago yung 99%. Hindi inuna yung pinakamalalaking kumpanyang binanggit ng Pangulo, isa pa sa pinakamaliit. Pero maging ganun pa man, dahil wala kaming tinatago, sasagutin ko palagi yan at hindi ko tatalikuran. Yung responsibilidad na maging transparent at sumagot sa mga katanungan bagaman dispalinghado kaugnay sa bagay na ito. Thank you, sir. Thank you and good morning. Saludo. Ano muna kasi itong mga media na to, demolition job talaga yan dito kay Chis Escudero. Di natin kinakampihan si Chis. Di mo natin siya kinakampihan dyan. Pero para dito sa mga media na to na siguro mayroong padrino yung si Bonjing. Kaya ganyan yung mga report nila dito kay Senate President Chis Escudero. At pinag-aandaan nila yung February 2026 kasi doon ho talaga magkakabalagbagan. Yun ho talaga ang pinag-aandaan ng mga Bonjing dyan sa House of Representatives. Rekta ho tayo dito kay Joel Chihuahua. Ayun, game. Tuloy tayo. Ating pong gambalain ang busy schedule po ng kinatawan ng Maynila, si Representative Joel Chua, na siya pong tumatayo muli ngayon pong 20th Congress na chairperson po ng Committee on Good Government and Public Accountability. Magandang umaga po, Congressman Joel. Magandang umaga Manong Ted at DJ at sa lahat po ng inyong mga taga-subaybay. Salamat muli po sa panahon. Congressman, kailan po kung inyo pong mamarapatin kayo magsisimulang mag-imbestiga dito po sa usapin po ng mga flood control projects na pinangangasiwaan po ng DPWH ang inyo pong komite? Ngayon po kasi nasa briefing pa po ng Committee on Accounts ang ito pong issue ito. Tayo po ay ginawa ring vice chair ng Committee on Accounts. But unfortunately, hindi pa rin wala pang committee na buo na yung mga members.
sa akin pong committee, sa 10 pa lang yata o lalabing 5 pa lang, which is wala pa po kaming makakabuo ng quorum sa more than 30 plus. Ito tanong lang naman dito kay Joel Chua. Halimbawa, napunta ang usapan dito kay Zaldico, mababangga nyo ba siya dyan sa House of Representatives? Kaya nyo bang sibakin niya si Zaldico kung sakaling mapunta ka sa kanyang usapan dyan sa mga maanumalyang flood control na yan? Yun ang tanong eh. Kasi kung di nyo rin lang naman kayang banggain yung mga di umanong congressman na nasasangkot dito sa mga maanumalyang flood control na to, o yung mga korporasyon o yung mga contractor ng mga flood control na to, kung di rin lang naman natin mababanggay ang mga yan, manahimik na lang tayo. Nagsasayang lang tayo ng laway dyan. But just the same, yung briefing ay tuloy-tuloy. By tomorrow, yung first time po na tayo ay magiging officially vice chair, attend po tayo ng briefing sa Committee on Accounts. But I understand na mukhang gagawin na mag-create po yata ng TRICOM. Ang magiging composition po nito ay yung Committee on Accounts, yung Committee on Good Government, at saka yung Committee on Public Works. Yun po yung tudulog po at grabe no, hindi talaga ako makapag-move on doon kay Bonjing. Mantakin niyo, talagang gusto niya kontrolin lahat ng yung lahat ng sangay ng pamahalaan, mapa-executive, legislative, judiciary. Lahat po ng manipulator ho itong tao na to. Itong si Bonjing, manipulator ho ito. Ito yung pinakamatinding narcissist na nakita ko sa buhay ko. Yung tipong ayaw magpatalo. Lahat ng gusto niya mangyari, parang bata, dapat lahat ng gusto ko, yan ang gawin niyo, di ba? Talagang gagawin ho niya lahat para matanggal itong si Chief. So para sa February 2026, talagang tuloy-tuloy ang impeachment. Kasi kahit anong gawin nila diyan sa House of Representatives, pagdating doon sa aspeto ng demolition job, pagdating sa media, yung optics kung tawagin, hindi na kinakarga ng ating mga kababayan. Wala na akong naniniwala diyan sa optics na yan, kahit na gaano karaming pandudurog pang gawin dito kay VP Sara, wala akong naniniwala sa ating mga kababayan. Ngayon, gusto nila mangyari, makonvict itong si VP Sara dyan sa impeachment court para yung mga sinasabi nila dyan sa mga TWADCOM, TRICOM, Good Governance, o kung ano mang committee yan, masusugan ng Senado at walang makakontra sa mga madidilim na plano nitong si Bonjing. Mga kababayan, wag natin pahintulutan na mangyari yan sa ating bansa. Ngayon, meron na naman tayo nababalitaan, pinaghahanda tayo ng presidente nating bangag na mag-ready daw tayo kung sakaling dumating yung Taiwan-China na gera. Anak ng Petrang Garapata, anong pakialam natin doon? Titingin po dito po sa usaping flood control. Okay. So magiging TRICOM po ito. Meron ho ba kayong nakikitang timetable po dito, Congressman, kung sakasakali? Because this is, I think, an urgent issue that involves so much public interest. I totally agree with you, Manong Ted. Pero ako, si Manong Ted, bilib ako dito eh. Pero hindi ko expect na madali lang pala siyang bulahin. Yung tipong yung mga ini-interview niya ngayon, hindi kagaya ng dati, yung nanggigisa siya. Yung ngayon parang narrative na ng narrative ng mga taga-House of Representatives. Walang galang. Bala kayo. Siguro dapat mabuo muna yung mga miyembro ng Huwag niyo sanang masamain. Idolo natin yan. Kaya nga nakasombrero tayo, di ba? Hindi naman tayo magsusombrero kung di natin idolo yan, di ba? O, bibili ako ng ganyan, yung may bilog na ganyan para parehas na kami ni Idol. Committee. Yung kasi muna yung importante eh. But siguro anytime soon naman, dahil minamadali naman po, it's just so happy na sobrang dami ito ng committee dito, Congress, at lahat ito yung binubuo. Pero tuloy-tuloy naman po yung briefing. Once na nabuo na po yan, siguro magsisimula na. At formally, ito po ay, yung TRICOM ay formally mabuo na rin. Ito po ay sisimulan agad-agad. Opo. Yan. Kung sakasakali. At least, di ba, yung prosecution panel dito sa impeachment ni VP Sara, yarin lamang na hindi na matutuloy ang impeachment, meron silang kahit na paano, meron silang pagkakaabalahan, di ba? Kasi walang gagawin yung mga yan eh. Ang pagiging congressman ng mga yan, nakatutok lamang kung paano pabagsakin si VP Sara. Ngayon, binigyan sila ng trabaho ng presidente. O yan, imbestigahan nyo yung mga kasamahan nyo dyan, ha? Yung mga kontraktor. Kaso pagka umabot na dun sa mga kasamahan nila, mapuputol. Ang sisisi nila, waste management, yung issue natin sa baha, hindi tubig.
Sino nga kasi yung ano na yung congressman? Anak na to ka, parang merong saltik sa utak. Wala daw problema sa flood control, problema waste management. Hindi ko talaga natin hindi ko sinusubukan nating ika nga kunin ha, hindi ko natin kayang masakyan yung rurok ng katalinuhan nitong mga congressman. Ali po ba, Congressman, kayo po mismo personally, meron ba kayong naiisip na outline dito sa inyong investigasyon? Paano po ang magiging takbo nito at saan kayo posibleng magsimula, Congressman? Magsisimula tayo based siyempre dito sa briefing. Titignan po muna natin kung ano yung talaga yung resulta. Nung nakaraan pong briefing, umattend ako briefly at may mga narinig po ako doon na kasi actually although nakatingin tayo lahat dito sa flood control, pero dapat i-address din yung ibang issue na kasama po dito. Sabi nga ni Presidente, we have to exercise circumspection. Dapat i-consider din. Pagka ganyan, sinusunod nila ang presidente. Pagka usapin ng ganyan, sabi ni Presidente, ba't nung sinabi ni Presidente na ayaw niya ng impeachment, tinuloy niyo pa rin para kayong mga sinto-sinto, mga walang natin yung climate change, yung issue sa basura, yung issue sa informal settlers na pwedeng mag-attribute din bakit ganito yung nangyari. I understand yung situation ng ating presidente at ng mga kababayan natin dahil ngayon pa lang siniset na nila ang tono. Nako, hindi flood control lang pupuntahan ng investigasyon na to. Alam nyo sa ano? Pupuntahan yan, informal settler, basura, climate change. Alam na natin. Inisa-isa na nito si Joel Chua. Pagdating sa flood control, pagka mapupunta na doon sa mga kachokarat nila dyan sa House of Representatives, papunta na dito kay kay kung ganito, kay kung ganyan ang usapan. Climate change talaga may kasi. Papunta na sa Sunwest na. Papunta na sa Sunwest yung usapan. Informal settler lang yung natin. Basa na no? Mga strategy nila dyan bagamat pakalaki ng pondo na binabagsak po dito sa flood control, and yet, nandiyan pa rin yung problema natin sa baha. Kasi ninanakaw, Brad. Huwag kang magtatanong, bilyon-bilyon ang budget natin sa baha, pero ganyan pa rin ang problema natin. Kasi ninanakaw nila ang pondo. Anak ng tokwa, interview pa lang, pinagtatakpan mo na Sinabi nga nila doon sa committee hearing, ang malaking contribution din dito kahit na maayos yung pagkakagawa ng flood control, pero hindi naman natin na-address yung issue sa basura. Hindi natin na-address yung issue sa informal settlers. Nasasayang din lang yung pondo. Andre, wag mo kami lokohin. Yung mga flood control nadudurog kahit walang baha. Yung mga pumping station hindi gumagana base sa report ng ayaw tanggapin ng MMDA dahil falsifikado yung mga proyekto. Huwag niyo sisihin yung kung sino-sino diyan. Alam na mga kababayan, hindi na yung kriminal hindi niya pwedeng imbestigahan ang sarili niya. Malinaw na ho sa inyo yan. Malinaw na ho ba sa inyo ngayon yan? Yung mangyayaring TRICOM na yan, pawang kabalintunaan na naman. Anak ng toka. At ito i-address ng sabay-sabay nang sa ganun totally maayos itong sa basura. Hindi basura issue natin dito, flood control, Brad. Magandang balita ang hatid namin sa inyo ngayong araw. Sa pagtatapos ng aming balitaan, nagbigay kami ng mga mahalagang impormasyon. Maraming salamat sa pagtutok at pagsuporta sa aming programa. Huwag kalimutang manatili sa mga susunod na araw para sa mga bagong balita at mga kwento na dapat nating abangan. Mula sa Boses ng Masa, magandang araw, Pilipinas!